Pero sa mga susunod, sana maging professional po tayo. Pinagsabihan ni Vice President Sara Duterte ang DILG kaugnay ng paraan ng pag-anunsyo nito ng suspensyon ng trabaho at klase sa panahon ng kalamidad. Si Jason Rubrico sa detalye ng balita. Binatikos ng maraming netizen ang Department of Interior and Local Government matapos maglabas ng mga advisory hinggil sa class at work suspension na may halong biro at hindi formal na tono. Marami ang nagsabing hindi ito angkop, lalo na't may kinalaman ito sa kaligtasan ng publiko. Git ng iba, tila naging unprofessional ang dating ng ahensya sa naturang mga anunsyo. Dahil dito, nagpahayag na rin ng reaksyon si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, obligasyon ng DILG na maging professional. Kung galing yan sa DILG official account, na sinasabi ninyo, confirmed naman na DILG official account, they have to be professional. Ipinaliwanag din ni VP Sara ang pagkakaiba ng isang government official at ng isang institusyon pagdating sa pagpapahayag. Tulad lang din yan noong sa Office of the Vice President. Merong Vice President at merong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Kaya kami merong spokesperson for the Office of the Vice President kasi yung institusyon, meron silang mga ginagawa na trabaho, may projects, may serbisyo, at merong bosses yung Office of the Vice President. So, kapag nandun ka, makikita mo, very professional yan sila. Pero pagdating naman sa Vice President, ako, yung tao, iba din yung bosses ko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Diba, kita nyo na parang hindi nila alam kung ano yung posisyon nila sa gobyerno. Hindi nila alam kung kailangan ko ba maging professional dahil ako ay DILG Secretary. The way na mag-anunsyo sa kasi, parang yung ginagawa niya dati sa Cavite. Kung ginagawa niya sa pabiro. Yung unang paliwanag parang hindi naman kayo sanay kay yung mga sinasabi ng mga taga-Cavite, ng mga supporter ng mga Rimulya. Parang hindi naman kayo sanay kay John Vic Rimulya. Ganyan talaga mag-announce yan dito sa Cavite. Ang problema wala siya sa Cavite. Ang problema, ang pinagsisilbihan niya ngayon ay buong Pilipinas na. Kasi siya ay secretary ng Department of Interior and Local Government. So, hindi lahat ng tao sa Pilipinas ay katulad ng mga taga-Cavite na maiintindihan na nagbibiro nga itong si John Vic Rimulya. Di ba? Dapat maintindihan niya rin yon. At unang-una, noong siya ay nasa gobernador ng Cavite, ang ginagamit niyang account ay yung pangalan niya, John Vic Rimulya. Governor John Vic Rimulya. Okay lang yon. Sarili niyang page to Pero ito, ang ginagamit niya ditong platform ay pag-aari ng DILG. So, I think we need to be professional. Siguro medyo na-overwhelm lang, na ano lang kumbaga nadala lang ng kanyang kakulitan si John Vic Rimulya, kaya nagawa niya ito. Pero sa mga susunod, sana maging professional po tayo. Maging professional po tayo, katulad ng iba. Hindi ko sinasabing si VP Sara Duterte, pero pag sa Facebook niya, ni VP Sara Duterte, pwede siya doon magwalwal. Kung anong gawin niya VP Sara Duterte, sarili niya na yun. Pero pagka yung Office of the Vice President na page, ay ibang usapan na yun. She needs to be professional and that's what she is doing right now. Medyo ano pa nga hindi masyado palabiro si VP Sara Duterte, pero hindi siya mga ganun na ikakagalit ng mga tao. Diba? Yun, ganun dapat. Be professional at tingnan natin kung saan tayo nakatayo. Baka mamaya hindi natin alam kung yung tinatayuan natin marupok pala, bigla tayong bumagsak. So, may pinatunayan na naman si Rimulya. Ano na naman yun? kanina si Marcos may pinatunayan, ikaw meron ka din. Ito yung hirap kapag kasi ang kalakaran ngayon, ang nangyayari ngayon sa administrasyong Marcos, basta kakampigan ng Marcos, pasok ka. Okay lang. Kahit saang tinatawag na nung salita dito, kahit saang posisyon sa gobyerno. DILG ka, kahit tanga ka, pwede ka dun. Oo. Hindi totoo. DOJ ka, kahit wala kang alam, pwede ka dun. Pwede ka dun. PNP chief ka, kahit wala kang ginawa, wala kang ginawang maayos na batas, wala kang ginampanan na maayos na sa trabaho mo, pwede ka. Yan. Kasi nga,
basta kakampi ka ng mga Marcos. Yan. Kasi nga, dito sa totoo lang kay Tory pa lang kay Tory pa lang, wala na sa ayos. Ginawang PNP chief na wala namang sapat na talagang matatawag mo na mission na accomplish. Accomplish. Hindi katulad kasi sinasabi niya, Batsi Bato dati. 1 star, naging 4 star, naging PNP chief. Ibahin mo si Bato sa'yo. Sino ba yung naging mo, yung kay Pangulong Duterte tsaka kay Pastor? Hindi yun accomplishment. Hindi yun, hindi matatawag na deserve ng isang pulis na kapag ginawa yung ganong krimen, so tutusin, krimen yun Yes. Hindi naman pagresolba ng krimen yun Yung ginawa ni Senator Bato noon at ni Pangulong Duterte, niresolbahan nila yung krimen. Ikaw, gumawa ka ng krimen. Ayun yung pinagkaiba nyo. Ang laking krimen nung ginawa nyo kay Pastor, sa kay OJC at kay Pangulong Duterte. O ngayon, yan, si Remulla, naging si John Vic, naging DILG. Anong alam niya? Yan ang tanong dyan. Hindi porket congressman ka, alam mo na lahat. Governor. Hindi porket naging governor ka, alam mo na lahat. O, tingnan nyo nangyari ngayon. Diba? O ngayon, eto pa, yung kuya niya na si Remulla, sasampa pa ng ombudsman. Patay. Oo, naturingan na attorney siya. Pero ang sukatan kasi sa pagiging ombudsman, talagang ikaw ang may ka sa pagiging Dapat sa batas. Malinis ka at neutral. Wala kang kaso ombudsman. May kaso siya meron ba? Okay, tama, meron ka pala, tas gusto mo maging ombudsman. Okay, buti nga ka mo, nalaman ko. Para quits na. Oo. May kaso yan sa ombudsman. May kaso ka. So dyan yung napagtanto na ang administrasyong Marcos, hindi nila sinasala Hindi nila sinasala kung sino yung mga nilalagay nila sa mga posisyon. Basta nakita nilang ikaw ay loyal sa kanila, gagawin mo yung pinag-uutos nila, tama man o mali. Yun yung pinaka-resume kung may tatawag sa kanila. Na, halimbawa, kaya katulad yan, kay OJC, relihiyon, first time in ever sa Pilipinas na ginawa yung gano'n, na binastos mo ang isang relihiyon. Gagawin mo yan. Bakit mo gagawin? Dahil dun sa posisyon na yun. Pag nagawa mo na yun na yung stepping stone mo. Wow, English yun Uy. Stepping stone Pag mo. umuulan, English ka. Na-high blood ako Stepping stone mo, papunta doon sa gusto mong posisyon. Stepping stone. Katulad lang niya ni Remulla. Ngayon, tingnan mo, gumagawa na naman siya ng kaepalan ni si Missing Sabungero, i-connect sa war on drug. Kasi nga, may hangarin siya na mapunta sa ombudsman. So yung war on drug na yon at alam niya na ikakatuwa ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Ayun, eto na naman, English. Stepping stone niya papunta doon sa pagiging ombudsman. So ayan yung sinasabi natin na basta maging loyal ka lang sa administrasyong Marcos, kahit hindi ka tinatawag na, baka mabulol ako qualified. Qualified. Kwalipikado, sabi mo. Yun, Tagalog. Kwalipikado. Yun na yun. Basta ikaw ay loyal lang sa kanya, walang problema yun.